Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong mga taong nagtatanong sa akin kung po pwede po bang makita yung ritual. Kung para po sa akin at hindi po mabahiran ng iba pang negative vibrations at mga kung ano-ano pa, hindi po pwede yung ipakita hanggat hindi pa natatapos. Pero kung sasabihin ng client na gusto niyang makita yung mga ginagamit, pwede. Kasi para din yung personal belongings mo na kapag ipinakita mo at nahawakan ng iba, minsan madudumi, minsan mababasag, minsan mawawasak, 'di ba? So kung ikaw yung tao na nagpapatanggal ng barang, 'di ba? Magtataka ka paano ka na barang. Ano ang dahilan kung bakit ka binarang? Una, yung mambabarang, hindi siya magpapakita kung paano kanya binarang dahil alam niya doon galing ang posible ng leakage na mauunsyame ang barang na ginagawa niya. So, walang mambabarang na magpapakita kung paano yan ginawa, di ba? Ang mahalaga doon is yung resulta. Kung ilalagay din natin sa kulam, ganun din yon. Lalong-lalo na yung gumagawa ng gayuma. Never at never yan magkukwento at magpapakita kung paano niya ito ginawa. Alam nyo, literal kasi, para din yung isang investigasyon, di ba? Sino bang tao magsasabi sa ibang tao na, uy, gagawa ako ng investigation ngayon. So, gusto kong hulihin si kumari mo, si kumpare mo. O, di ba, wala nang magagawang investigasyon, wala ka na rin maiimbestigahan kasi iiwas yun. So, parang ganun din sa vibrations natin. Halimbawa, nagpatanggal ka ng barang. Sasabihin mo sa client, gusto mong makita. Para na rin sinabi mo na, sige, lahat na ng gagawin mo na sikreto, ipakita at makikita. Ibig sabihin, mawawasak, masisira ang plano mo. Ganun yun. So, di ba, mas maganda. Karamihan sinasabi. Huwag mong ikwento sa ibang tao kung ano plano mo sa buhay. Huwag mong ipagsabi kung kanino o kahit ano o saan. Basta ang mahalaga, yung reaction mo, yung action mo, yung resulta na lang ang makikita nila. Dahil, kung hindi mo itatago sa isang privacy, ang ginagawa mo, ang buhay mo, guguluhin at gugulihin ka ng marami. Ginugulo nga yung tao na kahit walang ginagawa, di ba? Simple lang na pagkakaroon ng pag-uusap, bigla na lang tataas ang boses, bigla na lang magdadabog, bigla na lang magwawala. Pero hindi alam ng tao na siya na pala. So ngayon, yung gagawin ng isang tao diyan, it's either lalaban siya or mananahimik siya. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo ng tao na paggawa ng ritual at duda ka, huwag mong ituloy. Dahil magsasayang ka ng oras, pag-asa at resulta. Walang legit na manggagamot na pumapalya at papalya kung yung kliyente niya 100% nagko-cooperate. Kahit itanong nyo yan sa mga sikat na kilala ninyo, walang tao na magtatagumpay kung hindi malakas ang paniniwala mo at tiwala mo na makukuha mo yan. So ngayon, kung sasabihin natin na gusto ko, madam, matanggal yung kamalasan sa buhay ko. 'Di ba? Hindi agad-agad lahat nakikita ang kamalasan mo sa buhay. Kung halimbawa, yung edad mo ngayon 16 na. 'Di ba? Tapos yung chapter ng buhay mo na babawasan natin ng kamalasan is the last few months of 2024 lang. 'Di ba? So ibig sabihin, yung nandito lang sa 2024 yung tatanggalin natin. Pero kung meron tayong makikita along the 2024 na kamalasan, kung saan ang puno nito ay halimbawa nandoon pa nung 10 years old ka, so ibig sabihin, maghahalongkat tayo ng history ng mga kasalanan mo sa loob ng 50 taon, which is the 5 decades. So, ganun nga yun. Ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Hindi ko alam kung sinasabi ito ng ibang manggagamot or ibang tao. Pero ang pinakamahalaga sa buhay natin, ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat tao
may tiwala ka sa sarili mo, sa kakayanan ng tagagawa, tagagamot, at tagatanggal. Kasi, wala naman siyang ibang gagamiting vibrations, kundi vibrations mo din, na ikaw din mismo ang naghahatak nito tungo sa resulta. So, ibig sabihin, kung gusto mong yumaman, di ba? Maihahalin tulad mo yan sa isang mantsa ng damit. Kung bumili ka ng damit na ukay-ukay, di ba? Minsan naninilaw, minsan may mantsa, minsan may mga patches siya, kung ano-ano ang may mga diferensya doon. Kaya nga siya pinamigay, no? Dahil it's either lawlaw na siya, it's either madumi na siya, or luma na talaga siya. So, di ba, kung ikaw yung bibili, maghahanap ka ng mga damit sa ukay-ukay na konti lang yung sira, konti lang yung kailangan aayusin. Ganon din yun sa ritual, no? Yung maghahanap ka ng pinaka maiksi na kamalasan na pwede mong tanggalin sa pagkatao ng kliyente mo para kahit papaano may maliit na pag-asa at may makikitang maliit na butas kung saan papasok ang blessing sa buhay mo. So, ganon din yun. 'Di ba? Sa isang taong nasa ICU. Kapag inideklara ng doktor na critical ang sitwasyon, 'di ba? So, kalimitan kapag sinabing ICU, nasa semi-private or private hospital ka. 'Di ba? Kung nandoon ka na sa puntong 'yon, wala kang ibang kakapitan kundi ang Diyos. Wala kang ibang kakapitan, kundi ang tiwala mo, pagmamahal mo, at buong puso na pag-aalay mo ng problema mo sa Diyos na may kapal. Diba? So, wala kang gagawin dun. Maghintay ka, magdasal ka, magtiwala ka. At i-claim mo na ibibigay sa'yo. Tsaka ka magduda kung sa tingin mo, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka mapapatawad ng Diyos sa nagawa mong kasalanan noon. Pero, kung yung hinihiling mo ay para sa mga anak mo, para sa asawa mo, para sa mga magulang mo, at sa kabutihan at ikakabuti ng sarili mo at mga negosyo mo sa trabaho at etc., kailangan buo ang loob mo. Never kang magtatagumpay kung hindi buo ang tiwala mo, loob mo, at kung wala ka ring pananalig sa Diyos. Dahil lahat ng meron kami galing sa Panginoon. Yun nga lang, yung iba, ginamit nila sa paggawa ng pagkakamali. Ginamit nila para negosyo. Ginamit nila para pagkakitaan. Di ba? Siguro kung sasabihin natin na lahat ng tao pinapakita kung ano yung sikreto nila, hindi na sila mag-elevate, di ba? Ito yung pakatandaan sa lahat-lahat na may planong magparitual, magpakulam, etc., etc. Walang manggagamot na magbibigay ng pagkakataon sa kalaban na masilip kung paano siya talunin. Maliban na lang din kung yung kalaban niya is mas malakas pa kaysa sa kanya. So sana yung video na ito ay magbibigay liwanag sa lahat-lahat ng nagdududa. Dahil kung nagdududa ka, mas magdududa ang Diyos kung pagbibigyan ka sa mga hinihiling mo. Sana nakatulong ang video na ito dahil kung naguguluhan man kayo, nanghihinayang man kayo, mas manghinayang kayo kapag hindi nyo ito ginawa bago matapos ang 19th of November. Dahil kung ano ang sitwasyon nyo sa 19th of November, papuntang 20, pakatandaan nyo, roller coaster ang buhay nyo sa loob ng 16 years. Pero kapag ito tinanggal mo bago ang 19, malaki ang pag-asa mo na hindi ka mapapasama doon sa mga isinumpa na makaranas ng roller coaster sa buhay nila. Kaya minsan,
Yung iba nagmana na ng karma, nagmana na ng sumpa, nagmana na ng barang, hindi pa alam. Sana makatulong ito. Magandang gabi po.